Magandang hapon mga tol, babiyahe tayo ngayon ng Bicol. May lungkot na nadarama kasi wala na yung lola natin. Magko-commute lang tayo kasi kakagaling ko lang ng trabaho na ito mga tol. Mag-MC taxi na lang tayo mga tol, sa Pasay na lang yung napili natin sakyan. Tapos pagtapos nyan, sana makakabot tayo ng bus. Nandito na tayo sa Pasay mga tol. Sayang di ko naabutan yung ordinary na bus. Di talaga kasi ako sanay sumakay ng aircon. Ito si sir, napaka-idol ko to. Siya yung dispatcher ng Elabel. Shoutout sa'yo sir. 6:30 pa daw yung sunod na bus. Kinakwentuhan niya ako mga tol. Pinakitaan niya ako ng tracker. 4 yung truck niya. Yung ditope. Tapos may 3 siyang Travis. Yung trabaho niya na to, 40 years daw siyang driver. Nakaka-proud yung mga gantong tao mga tol. Nakaka-inspire gayahin. Ang maganda dito mga tol sa kanya, sarili niya yung parking lot ng tracking niya. Kasi mga tol, dito nagtanong ako, isang truck lang mga tol, 12,000 ang monthly ng parking. Apakamahal. Biruin mo yun mga tol. So ayun na mga tol, Scania Elabel. Hahato kaya to mga tol. Sana humataw to kasi kailangan ko makadating nun kasi by Saturday ay Sunday uuwi rin ako. Sir Ali, maraming salamat. 1-2 pamasahe ko mga tol. Ginawa niyang 1-1. I love you sir. First time ko na lang ulit uuwi ng naka-bus mga tol. Mga 3 times kasi nagmumotor lang kami. Napakaganda ng bus, Scania. Napakalakas ng makina nito. Napapanood ko to sa mga vlog. Solid ng bus na to. So yun mga tol, 7 PM yung take off natin dito sa Pasay. Galing PTEX tong bus na to. Tara, pamasahe 1-1. 1-2 sana. Thank you ulit sir. Gubat Sorsogon lang pala tong nasakyan ko mga tol. Bali sabi ni Sir Ali, siya na daw bahala sa akin, wag daw ako pabayaan. Ang bait talaga mga tol. Ililipat ako ng bus, di na ako magbabayad kasi Sorsogon hanggang Huban mga tol. 30 kilometer pa ata yan, something. Hindi ko sure pero nasa ganyan pa yan. 50 pa yung fare niyan pag nag-commute ka. Update na lang tayo mamaya mga tol, sana wag tayo mahilo. Dali-dali ako nag-on cam mga tol. Grabe, nakita ko tong Pinya Paransya na to. Solid din yung makina niyan mga tol. Sana unahan ng A-level para ma-shoutout natin. Ayun. Si Bak sa A-level mga tol, ang tulin. Tabaco Alba yata biyahe ng mga ganun mga tol. Sobrang sarap sumakay sa ganun. So yun mga tol, dito tayo ngayon sa Turbina. 15 lang kasi kami pasahero kanina mga tol. May sumakay dito siguro mga 21 to 22 na kami. Yun o mga tol, Piltrangco. Solid talaga mga tol pag yung mga ganyan nakikita kong mga bus. Gold Line. Golden ba yun? Tapos ito, Piltrangco. Kasi mga idol ko yan, sila Makimatic. So yun mga tol, nandito tayo sa Pagbilao first stopover natin. Check natin sa mapa. Packet tayo ng Atimonan. Pag nakamotor kami mga tol, dito rin talaga first stopover natin. So yun mga tol, good morning. Grabe na ako dito mga tol, green na yung suka ko kanina dun sa likod ng bus. Yung pakiramdam ko kagabi na masusuka na ako, na di na ako kumain talaga mga tol, natulog lang ako. Kanina mga tol, 5:30. Sobrang lumo ko kasi nasa Ragay pa lang kami mga tol. 256 kilometers pa yung tatakbuhin. Ngayon dito tayo sa Libmanan. Tinanong ko yung driver, sabi ko sir bakit po ganun? Nasa Ragay pa lang tayo, alas 6 tayo, alas 7 tayo nag-take off kapon sa Pasay, tas 5:30 nasa Ragay pa lang, tas mga 8 nandito pa lang tayo sa Libmanan, Kamsur. Libmanan pa lang to mga tol, almost 100 kilometer pa, 200 kilometers pa. Malayo pa tong Libmanan mga tol. Ito yung may straight na daan na almost 40 kilometer ata. Straight lang siya. Kaya sarap magpatakbo dyan. Di talaga ako sanay mga tol pag ganun. Aircon papunta dito. Ang layo ng biyahe masyado. Pagising-gising lang ako. Tapos hilong-hilo. Ganun yung pakiramdam ko kanina. Tapos sumuka na ako dun sa bus. Doon ko lang sa plastic sinuka. Tapos dito pagbaba ko puro green na yung sinusuka ko. Update ko na lang kayo mamaya mga boss. Sasakay na ako, lilipat na rin ako dito ng bus. Nakalipat na tayo dito mga tol, papuntang Matnog. Ordinary na ginawang aircon to. Solid yata driver na ito mga tol.
Finally mga tol, after 18 hours, putik, ngayon lang nakarating, grabe. Napakapagod mga tol, nakakapagod bumiyahe pag commute. Pag motor, 12 to 13 hours nandito ka na, pero pag bus, lalo na pag naipit sa may Atimonan, grabe. Kuya Ardi nga pala nagsundo sa atin. Bili na rin tayo ng tinapay, dessert natin, kasi kakain tayo ng kanin doon. May pagkain daw doon, sabi ni Kuya Ardi. Kaya bibili ako ng tinapay. Ganda pa na smash mo yan, no? Okay pa naman. Ilang mga tinakbo? Bababa. Ngayon lang malayo. Ha? Ngayon lang nakatakbo ng malayo. Dito sa Yun, salamat. Nakasakay din tayo ng smash. Ganda talaga ng smash mga tol. Ganda sa probinsya mga tol. Kung tawag dito, wala ka lang responsibilidad sa Manila. Yung may binabayaran, sarap magbakasyon mga tol. Ayan mga tol, Magallanes Road. Na diretso na namin to dati nung pinsan ko. Ganda dyan sa taas, puro bundok yan dyan. Yung parting kaso hirap yung motor kasi puro paangat. Tsaka kailangan mga tol, pag uwi ka talaga ng probinsya, mayroon kang service na dala. Kasi kung wala, like ka magta-tricycle, malayo, tas pamasahe. Grabe yung biyahe namin mga tol sa bus. Tinanong ko kasi yung driver kanina ba't ang tagal namin. Sa Atimonan daw, sobrang traffic dun. 4 o 5 hours daw silang na-stuck. Imagine mo yun. Kasi kung 7 kami umalis, kung hataw yung driver, mga 9 nandito na sana kami. Iba kasi yung takbo ng mga bus mga tol kaysa sa motor pag humahataw talaga. Lalo na yung mga DLTV, hari pala ng Bicol yan. Tapos yung mga Piltrangco, grabe yan, tutulin magpatakbo mga tol. Ganda talaga ng probinsya mga tol, no? Yung mga pangarap mo lang mapuntahan ng bata ka, napuntahan mo na ngayon. Gusto ko rin pala makita yung lola ko sa huling sandali, kaya sumaglit talaga ako dito mga tol. Kahit pagod na pagod ako mga tol, bumiyahe ako kahit uwian lang. Tara, silipin natin siya mga tol. Ngayon ikaw ay nagbalik, at tulad ko rin ng iyong pananabik, makita ang dati